This is not just an issue of Israel and Christians, no. This is a wake-up call. In the last days before the second coming of Jesus, Israel will be surrounded by his enemies. Israel will be abandoned even by his allies and friends. Yan ang pahayag ni Jesus is Lord Church President at Spiritual Director at Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva hinggil sa nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at mga karatig bansa nito sa Middle East. Isa si Villanueva sa mga public servant na nagpakita ng suporta sa Israel at nanawagan ng hustisya para sa mga pinatay at dinukot ng terrorist group na Hamas. The Philippine government should also be awakened. In some decisions of our ambassadors in UN, they sided with the enemies of Israel. Satan really hates Israel. Bukod kay Villanueva, nakiisa rin ang mga leader ng mga Christian church para ipadama na kakampi ng Israel ang Pilipinas. We are here to show our presence because the Philippines voted for the United Nations resolution condemning Israel and asking Israel to be ejected from its present place in the Middle East. That is not the true sentiment of all Filipino people. Hindi lang ito pang Christian, hindi lang ito pang Israel. Ang buong bansa dapat magkaisa sa Israel. Maraming mga Kristiyano ang lethargic sila at malamig. Marahil hindi nila naintindihan masyado ang sinasaad at sinasabi ng banal na kasulatan. I urge them to study the Word of God. Isang taon matapos ang tinaguri ang pinakamalalang pag-atake sa Israel mula noong Holocaust, sariwa pa rin sa isipan ni Pastor Lilian Ambonon ang nangyari noong October 7, 2023. At 6 o'clock in the morning, nung nagising po ako, tumunog yung siren and then magliparan po yung mga bomba, nililusob ang Israel. Bagamat malayo sa mismong lugar kung saan umatake ang Hamas, ramdam ni Pastor Lilian ang pangamba. Nagtungo siya noon sa Israel para dumalo sa isang prayer conference. Lingid sa kanya, masusukat pala talaga ang tindi ng kanyang pananalangin. Bumangon kami kasi may maliit tayong church doon na Crisis the Answer Church. Kaya kahit kokonti kami is talagang we prayed so hard for Israel. Naramdaman ko yung kaba, yung takot. Pero wala kaming bomb shelter, yung tinirahan namin. Kaya ang bomb shelter ko is under the wings of God. Isa lang si Pastor Lilian sa higit 2,000 katao na nakiisa sa United in Light Solidarity event ng Philippine Christian Standing with Israel. Hanggang ngayon kasi, patuloy na humaharap ang Israel sa banta ng Hamas, Hezbollah at iba pang terrorist group. Gayon din sa pag-atake ng mga karatig bansa nito sa Middle East, patuloy rin ang pagdepensa ng Israel, bagay na binansagang genocide ng mga human rights expert at United Nations. Sa kabila nito, kumpiyansa si Pastor Lilian na makababalik siya sa Israel. Babalik ako to pray for Israel. Jomar Villanueva, Newslight.